Isa na ata ito sa Pinoy snack or treats na talaga namang malaki ang naging parte sa childhood natin. Elementary pa lang ako, feeling ko entrepreneur na ako dahil binibenta ko na ito ng tig-piso dati sa school sa mga kaklase ko. Minsan pa nga si teacher competitor ko pa sa pagtitinda neto. Kaya alam ko na matutuwa kayo sa isi-share ko sa inyo ngayon dahil for sure makaka-relate din kayo at may childhood memories din kayo sa snack or treats na ito. Hello mga moms, this is Mommy Irene again, and for today's video, I will be sharing with you my version of pulburon. So tara, umpisa na natin. So first, we have here 4.5 cups ng cake flour. Yes, you can use all-purpose flour, but I prefer using cake flour sa pulburon dahil mas fine at soft yung consistency niya. Tustahin lang natin ito over medium heat. It is very important sa paggawa ng pulburon na matusta natin ito ng maayos. First, main reason, syempre ayaw natin na yung pulburon natin ilasang harina pa pag kinakain natin ito. Second is to achieve that nutty flavor. Mas mabango talaga pag lightly toasted yung flour natin. And one of the most important reason is to kill the bacteria and other living organisms na meron ang harina na hindi visible sa ating mga mata. Pag naaamoy nyo na yung toasted na aroma ng ating harina at nag-start na itong mag-light brown, then we're going to add now our 2 cups of sugar. Pwede nyong bawasan o dagdagan, depende sa preference nyo. Pero para sa akin ay sakto na ito. At syempre gatas, di mawawala ito sa ating pulburon. Nag-add ako ng 2 cups ng powdered milk. Bear Brand ang gamit ko dito. Nilipat ko lang ito sa malaking kawali at medyo alanganin sa laki yung gamit ko na kawali. Mag-a-add din tayo ng 500 grams ng skim milk. Aside from powdered milk, ay nag-add din ako ng skim milk para masarap ang ating pulburon. Siguradong magugustuhan ng mga bata at hindi ito lasang parang harina lang na may asukal. Isa din ito sa hindi pwedeng mawala sa ating pulburon. Mag-a-add din tayo ng 1.5 cup ng margarine or margarine. Yes, you can use butter kung walang available na margarine, but the classic pulburon ng kabataan ay margarine talaga ang gamit. I'm sure most of you mga moms syempre alam na paano gumawa ng pulburon. Etong sinishare ko sa inyo, ito yung ginagawa ko madalas for family consumption. My kids love pulburon at lagi sila nagpapabili sa grocery or tindahan, so might as well gumawa na lang ako para may stock kami lagi sa bahay. Mag-a-add din tayo dito ng 1 cup ng roasted peanuts. Gumamit lang ako ng food processor para makrush yung peanuts, pero kahit lagay nyo lang sa plastic yung nuts at pukpukin nyo lang ng puwet ng baso, pwede na yan. But moms, this is optional. Kahit walang nuts ay pwede, especially if may allergies kayo sa nuts. At this point ay pwede na natin patayin ang ating apoy, then let's add in our crushed peanuts. Then mix everything well. At kung umabot ka man sa part ng video na ito at hindi ka pa nakapag-follow, please follow and like our page for more quick and easy recipes. And for sure, meron ka ding childhood memories with pulburon. Share it with us and comment down below. Pwede na ito palamigin muna at once na nag-cool down na ang ating pulburon ay pwede na ito ihulma gamit ang ating pulburon molder. Meron kayong mabibili nito sa Shopee or baking supply store sa lugar nyo, pero ilalagay ko na din yung link sa comment section kung saan ko ito nabili. Ang gamit ko din dito na wrapper ay colored cellophane wrapper. At ganun lang kasimple at kadali, meron na tayong pulburon. Isa sa kinaganda ng pulburon kung sakaling gagawin nyo mang pangnegosyo ay hindi ito nawawala sa uso. Very classic and comforting, affordable, napakadaling gawin. Kaya nga kahit elementary pa lang ay pwede ka nang magnegosyo ng pulburon dahil kahit elementary ay kayang-kaya itong gawin. At sana'y nakatulong itong video na ito at nabigyan ko kayo ng idea paano nga ba gumawa ng masarap na merienda o snack or treats na pwede ding pambenta. This is Mommy Irene again. Thank you for watching.